kabulihan ng Panginoon muli sa ating buhay. Kahapon po galing po kami sa Church Anniversary ng San Carlos at tunay pag nag-expect ka talaga hindi kami biguan ng Panginoon. At more than we expect pa po, no, yung natanggap namin pagpapala. Ipatotoo ko lang po yung pagpunta namin doon. No? Kasi nung papunta po kami doon, malapit na kami doon sa venue. Tapos nag-reroute yung Google. So, syempre kami gusto natin makasave ng time as much as possible. Gusto natin umpisahan yung gawain. Edi doon po kami dumaan. Ngayon, rough road po pala siya. Tapos nung nagkabiyahe, parang tumatawa na sister siya. Kasi parang yung, namin, yung parang wrong turn ba? Yung rough road siya, tapos wala pa kaming makita yung mga bahay, yung mga... pero doon sa dulo nun, nakikita na may mga sasakyan na, yung sa gitna hindi pa, pero yung sa, medyo palapit na kami doon sa dulo, nakikita na namin yung may parang may highway siya, o hindi siya highway, parang may sementado na nadaan, pero malayo talaga siya, so hindi mo makikita kung asan ba yung path, kung saan ka ba talaga dapat dadaan yung sasakyan. Itong mga brothers, yung sa diretsyo, nakita na, ay may gulong dito, parang bumaba siya ng ganyan, dito tayo, hindi, bumaba kami doon. Yung pinabaan po namin, bukid pala. So sabi ng mga brothers, nag-araro na tayo dito sa bukid. Talaga, yung may nadaanan kami ng mga kubo-kubo, tinitignan kami. Kasi hindi na madaan ng sasakyan to. Parang daan lang ang kalabaw, mga pwede siguro tricycle. Sabi, di nawala na yung mapa, wala na yung sa Google, hindi na namin nasusundan. Kasi pinapadiretso na kami ng Google. Pero ano na siya, mga madamo na. Kasi parang wala na talagang daan doon. So, ewan ko ba, anong mga brothers, no? Si Brother Sean at si Brother Jonathan. Sinusundan nila yung bakas ng gulong. Sabi, hanggang may bakas ng gulong, sabi na may pag-asa. Sabi, dito tayo sundan. Nung biglang wala na yung bakas ng gulong. Alam, saan napunta yung bakas ng gulong? Saan napunta? Sabi niya, hindi ko alam kung ano nangyari, pero alam ko kamay ng Panginoon yun. Si Brother Sean, inikot niyang pakaliwa, yung manobela. Tapos, kami nagtatawanan pa si Sister Shanti, no? Hindi ko magawang kabahan kasi Sister Shanti, tawa siya ng tawa eh. Kumbaga, ewan ko yung experience na yun. Pero, tapos sabi naman ni Brother Jonathan kay Brother Sean, sige lang bro, tuloy mo lang. At alam kong Panginoon yun ang yung kay Brother Jonathan na yun. Ayun na yung nakita na namin. Ayun, sabi ko, ayun yung may daan, may sasakyan, may bakod ba dyan? Ay, walang bakod. Ayun na po, nakalagpas na po kami sa biyaya ni Lord, no? At tunay na, naalala ko yung preaching din nung last Wednesday. Hindi natin alam yung dadaanan namin, pero ang sigurado natin yung dulo. So hanggang nakikita mo yung dulo, na malinaw pinapakita ng Panginoon kung ano yung kahihinan mo, talagang hindi ka mawawalan ng pag-asa, hindi ka mag-ihimagot hanggang nariyan ang Santong Espiritu na talaga nag-comfort na gagabay sa'yo. At talagang ako, habang pauwi kami, pinag-uusapan namin yung kabutihan ng Panginoon na yun, no? Dumaan man kami sa lupa, pinahintulot man ng Panginoon yun, pero hindi niya kami pinabayaan. Dahil alam naman yung desire yung puso namin na gusto lang namin maglingkod at makinig ng kanyang salita, magpasaway. At talagang nais lumago sa pananampalataya. At isa pa pong experience din doon, no? Nag-CR po, alam, pag may bata, lagi nag-CR yan or parang may kailangan gawin. Tapos sabi nung isang sister nung afternoon service, Sister, taga saan kayo? Sabi niya. Hi, Sisters Angeles po, sabi ko. Sabi naman niya, kami si San Isabela pa, sabi niya, kasi anay ng biyahe namin, tumagal yung service natin. Ay, ano oras po kayo nagbiyahe doon? Sabi niya, 1:00 ng hapon, nung Friday, dumating daw sila ng Friday na ng alas 3. Sabi ko po, mahigit 8 oras po yun, or 8 hours. Kaso tumagal yung service natin, no? Sabi niya, ang ibig niya sabihin yun po nun, sa pagkakaintindi ko, tumagal daw yung parang kantahan. So, pero pag gano'n mag-a-adjust yung service, so yung parang preaching. So, sabi ko naman, naintindihan ko siya kasi nga, alay ng binahin. Tapos, ang tagal-tagal, parang pinagbigyan kasi po lahat ng gusto mag-song offering. So, syempre mag-a-adjust yung preaching, no? Kung ano. Pero sabi ko naman sa kanya, huwag po kayo mag-alala, sister, sabi ko, ang Panginoon na po ang bahalang magpala sa inyo. Sabi ko, at yung mga pagpapagal nyo, hindi mawawaglit sa harapan ng Panginoon. Tapos natuwa naman siya. No? Sabi ko, at alam niyo ba yung sister na yun, ilang taon na, senior citizen na siya, siguro mahigit 65 years old. So imagine 8 hours yung biyahe nila from Isabela to Pangasinan. Tapos na-imagine ko yung sa akin, 2 hours lang.
dumaan lang naman kami sa may lubak-lubak, pero sabi ko, may mas kalakasan naman. Pero yung sister na yun, sabi ko, senior citizen. Tapos sabi ko sa kanya, sister, uuwi pa po kayo, 8 hours na naman. Tapos may service pa kinabukasan. Oo nga, sister, sabi niya ganyan. Pero sa bagay po ako, God bless you, sister, sabi ko, ang Panginoon na pong bahala sa inyo, sabi ko. At talagang nagalak po ang puso ko sa bagay na yan, no? Minsan may mga plano talaga tayo. Pero ang Panginoon talaga nagtatakda lahat ng bagay. Kaya sa Panginoon ko po, ibinibigay ang lahat ng kapurihan. God bless you, sir.